Maganda pong araw sa inyong lahat. Ito po si Belle. At unang-una, gusto kong magpasalamat sa inyo na marami na kayong mga subscriber ko. At ginagawa ko tong YouTube na to ng ilang taon na. Pero ngayon lang siya naging ganito ka-successful. Kaya maraming salamat po. Sana natutuwa naman kayo sa mga video ko. At masaya ako na pinapasaya ko kayo. Yun. At dahil marami na kayo napansin ko, marami po kayong mga tanong sa mga video ko, kaya tinanong ko kayo sa community tab kung pwede ba kayong maglistahan ng mga tanong ninyo para sasagutin ko sila sa isang Q&A. At ngayon ginagawa ko yan. At magsimula na tayo dahil medyo marami na sila at ayaw kong patagalin ang bidyong ito. Kaya magsimula na tayo. Nasa sayo yan kung ano ang Q&A mo. Sasagutin namin yan. Sa dulo ng video, magtatanong din ako sa inyo. Kaya stay to the end para malaman kung ano yung mga tanong ko sa inyo. Anong Pinoy na ugali ang pinakaayaw mo? Sa tingin ko, hindi naman sa lahi ang ugali. Kaya kung may masamang tao, ganyan lang ang tingin ko sa kanya, masamang tao. Kaya siguro wala namang Pinoy na ugali ang ayaw ko. Pinoy ka na rin ba magmura? Minsan, I think so. Sinasabi ko minsan po, tek. Mga ganon. Wala ka bang plano mag-artista dito sa Pilipinas? Ganyan ang pangarap ko dati. Pero wala namang dumating sa akin na trabaho kasi may ahente kami ng pamilya ko doon. Kaya medyo discouraged ako dahil walang gusto sa akin. Hindi ko nga alam kung posible o hindi. May allergy. Nakaka-allergy ako ngayon. Bakit Tagalog ang inyong naisipan na maging language sa inyong vlogs? Nagsimula ako mag-video noong 2012. Nung high school pa lang ako, kaya wala na ako sa Pilipinas at namimiss ko talaga noon ang Pilipinas. Kaya yan na lang ang idea ko para mag-practice din ng Tagalog. Naisip ko din na baka yung ugali ko, kasi hindi ako masyadong in your face, like, hey guys! Welcome back to my channel! Yung mga ganon. Hindi ako ganon, kaya naisip ko din na baka hindi ako matatanggap ng mga Amerikano, mga Canadian na audience. At baka mas ma-appreciate ang ugali kong kalma ng mga Pilipino. Kaya yung mga puti, gusto nila yung mataas talaga yung energy sa video. Kaya hindi ko nga alam. Mag-i-English din siguro ako balang araw sa mga vlog ko. Ano ba ang next para kay Belle in terms of studies, travel, family, business? Buhay ko ngayon medyo hindi ako sigurado kung ano talaga ang gagawin ko. Natapos ko ang bachelor's ko. Hindi ko nga alam kung ano ang susunod na plano ko. Kaya pupunta ako sa Pilipinas ngayong tag-init, ngayon July. At malalaman ko kung ano ba talaga ang gusto kong gawin sa buhay ko. Kasi nga, hindi ako sigurado. Nakaranas ka na po ng depression at bakit po? A few times nakaranas na din ako ng depression at nung unang beses ay dahil namatay yung nanay ko sa isang disgrasya noong 17 years old pa lang ako. Kaya ako na-depress nung nasa university ako. Pagkatapos niyan, pumayat ako ng sobra-sobra. Hindi ako kumain ng totoong pagkain. At hindi ako nagfo-focus sa mga studies ko. Tulog lang ako noon, araw-araw. Pero nag-therapy ako at gumaling ako. At yung second time na talagang na-depress ako tungkol sa isang event, ay nabanggaan ako ng kotse noong 2016 at grabe yung mga injuries ko at nakailangan kong tumigil sa studies ko para gumaling. Kaya ako na-depress pero nag-therapy din ako pagkatapos niyan at gumaling din ako at natapos ko na ang pag-aaral ko. Salamat. Pero minsan walang dahilan ang depression. Nakakarating din talaga siya sa buhay. Anong hilig at anong pinaka-interesan mo? Pag wala akong trabaho, mahilig ako mag-relax, magpahinga. Boring na akong tao eh. Boring talaga. Sobrang mahilig ako mag-travel.
pero nga wala akong ipon para dyan. Kaya hindi naman posible palagi mag-travel, pero yan talaga ang gusto ko. Anong mga paborito mong movies? Gusto ko yung mga gritty tulad ng Buy Bust, Metro Manila. Yung paborito kong movie is Slumdog Millionaire. May sinusubaybayan ka ba? Pinapanood ko yung mga show sa Netflix dahil wala akong TV system. At sa YouTube naman, gusto ko si Michelle Choi. Bibisita ka ba dito? Hihi. Oo, pupunta ako sa Pilipinas ngayong July. So, mark your calendar. Just kidding. May alaga ka na din ba? Wala pa. Pero gusto ko talagang mag-adapt o bumili ng aso sa susunod na taon. Sana. Anong pagkain ang pinakaayaw mong pagkain? Tuna casserole. Anong tingin mo sa Pilipinas bago ka dumating? Wala akong alam tungkol sa Pilipinas bago akong dumating. Kahit isang salita, wala akong alam. Pero ang alam ko lang noon ay mainit siya at alam ko baka maraming tao ay nahihirapan sa buhay. Kaya nagustuhan ko talagang mag-volunteer linggo-linggo sa Maynila. Yan lang ang alam ko. Ano ang paborito mong pagkain ng mga Pinoy? Sinigang, tsaka taho, tsaka pinakbet. Yung mga bitter gusto ko. Do you find Filipino guys cute? Yes, I do. Do you have plans to live in the Philippines in your future? Gusto ko talaga, pero malalaman na lang natin kung posible yan. Dahil hindi ako mayamang tao, kaya hindi ko pwedeng lumipat na lang sa Pilipinas. Like, iwanan ko na lang lahat ng mga responsibility ko dito sa Canada. May student debt ako. Maliit talaga yung sahod ko. Kaya kung may opportunity para sa akin sa Pilipinas, gagawin ko. Pero ayoko ring nakawin ang opportunity na dapat para sa mga Pilipino. Naintindihan niyo ba ako? Kasi karapatan niyo ang hanap buhay sa sarili niyong bansa. Kaya ayoko parang nakawin ang mga trabaho na karapat dapat para sa mga Pinoy yan. Kaya kung may opportunity para sa akin na hindi ko namang dinidisrupt ang mga opportunity para sa inyo, gagawin ko at titira na ako sa Pilipinas. If you plan to go back to the Philippines, why not now? What are those things that make you think twice? Talagang pera lang yun. Where will you stay? Sa bahay na lang siguro ng tito at tita ko sa umpisa o sa bahay ng best friend kong si Ariana. Tsaka maghahanap ako ng sarili kong bahay. Shout out kay Lea Alcain Puertos. Marami pong salamat sa suporta. Bakit nagustuhan mo ang Pilipinas? Lagi ko tong sinasabi na gusto ko ang atmosphere sa Pilipinas. Parang pag nasa Pilipinas ako, parang alam mo yun, parang hindi na mabigat ang kaluluwa ko. Alam mo yun, parang lumilipad lang ako sa langit. Ilang taon ka na po at ano po work nyo? 24 na po ako. Nagtatrabaho ako sa mga bata na may autism. Tinutulungan ko sila sa eskwela. Why did you stop making videos before? Marami akong naranasan ng mga taong nakalipas. Taong nakalipas. Tinanong ko din yung sarili ko kung ano ba talaga yung gusto kong gawin sa mga videong ito. Kasi ayoko yung style ko dati na para lang akong like, magaling ako magtagalog, foreigner ako, ayoko sa mga ganun. Para sa akin. Para sa mga iba, kung yan talaga ang gusto nyo, okay. Pero para sa akin, parang sinasabi ko lang sa sarili ko, yan ba talaga ang gusto kong sabihin sa mga Pilipino? Hindi ako mas maigi kaysa sa inyo dahil marunong ako magsalita ng wika ninyo. 'Di ba? Kaya, tinanong ko talaga yung sarili ko, ano ba yung gusto kong gawin sa mga bidyong ito? Kaya ngayon, naghahanap na ako ng bagong bagay para ipakita ko sa inyo sa mga video. At gusto ko na din i-convey ang mga positive na mensahe sa mga video ko. Kaya, hinahanap ko na yan at malay natin kung anong hahanapin natin. I'm becoming annoying right now.
Okay. Anong magandang solusyon pag mayroong anxiety? Para sa akin lang, therapy. Hindi mura ang therapy. Kaya pag hindi posible mag-therapy, maghanap ka siguro ng taong sobrang pinapagtiwalaan mo para mag-usap kayo araw-araw tungkol sa mga gusto mong ilabas. Kung sakaling magmamahal ka, Pinoy or foreigner, at saan po gusto mo tumira. Kahit sino, hindi bali sa akin kung Pinoy siya or foreigner. Gusto ko talagang ma-experience yung titira ako sa Pilipinas. Bakit sa Pinay mo na pili na mag-aral? Salamat. Pa-shout-out naman po. Hi, Jude Avila! Kamusta po kayo? Inaral ko ang Tagalog dahil bahagi lang siya ng curriculum sa paaralan ko sa Pilipinas nung high school ako. Kung bibigyan ka ng pagkakataon na gumawa ng isang batas, ano ito at bakit? Batas. Alam ko na. Dapat libre ang tuition. Kung babalik ka sa Pilipinas, anong lugar ang gusto mong pasyalan o puntahan? Palawan, sa Mindanao, di pa ako nakaranas pumunta sa Mindanao. Samar, pumunta ako sa Leyte at nag-bus ako at nakita ko ang Samar kasi dumaan lang ako at sobrang ganda ng Samar. Gusto ko talagang pumunta sa Samar. At saka sa Ilocos din, sa pinaka-north na parte, gusto kong pumunta doon. Anong magandang pasyalan sa bansa mo? Gusto ko sa Toronto, sobra. Maganda din daw sa Alberta, sa Lake Louise. Tsaka maganda rin daw sa Vancouver. Maganda rin dito daw sa Montreal, pero hindi ko masyadong tipo. Kaya yun, maraming magandang puntahan dito na hindi ko pa napuntahan. Bakit kamukha mo yung pagtatagalog mo? Hindi ko nga alam, pero marami kayong mag-comment na nung nabasa nyo ang question ko, parang narinig ninyo ang boses ko. Lalo akong parang na-touch doon. Top 10 na epic experience or di mo makakalimutan or nagustuhan mo nung nasa Pilipinas ka pa. That's a nice question. Kinuwento ko din sa ibang video ko nung nagkaroon ako ng boyfriend nung grade 10 ako sa Pilipinas. Nanakaw ang cellphone ko sa Quezon City at buong gabi ako nasa mga iba't ibang police station. Masaya yung biyahe ko sa Leyte para mag-volunteering. Nung nasa Raisa May Show ako, masaya din yun. Pwedeng Tagalog na lang. Sus! Nagtatagalog ka ba, Day? Opo. Tsaka hindi ko makakalimutan yung everyday routine ko pagkatapos ako mag-aral sa high school. Uuwi ako saglit lang, tsaka maglalakad na ako kaagad patungo sa mga mall sa Makati. Nagpapasyal ako palagi sa Makati. Anong vlog pinapanood mo before at nag-influence sa'yo sa paggawa ng video at may kilala ka bang Filipino vlogger? Nung nagsimula ako mag-vlogging nung bata pa ako, hindi ako na-inspire ng kahit sino. Gusto ko lang siyang gawin. Pero sa ngayon, na-inspired din ako kay Michelle Choi kasi nakita ko kung pwede pala siyang maging kalma sa mga video niya. Ipakita ko yung sarili ko na lang kasi dati akala ko kailangan talagang like ako sa mga video ko para maging tagumpay. Pero kung nakita ko siya, sabi ko, kalma lang siya. Pwede pala yun. Pinoy na vlogger na kilala ko ay si Will Dasovit. Gusto ko din si Raisa Contawe. May plano ka po ba sumali sa mga reality show tulad ng PBB? Gusto po kasi namin ikaw makita sa TV at sure po ako madami pang mga Pinoy ang bibilib po sa inyo pag nakilala nila ikaw. Gusto ko talaga. Yan talaga yung gusto ko dati. Nag-audition, 'di ba, ako sa PBB pero hindi ako tinanggap. Gusto ko talaga. Parang masaya yun. Ano po ang ideal guy mo? Gusto ko yung parang sensitive siya pero hindi masyado. Tsaka kalma siya, chill,
relax, matalino, funny. Yan ang importante. If you could change anything about your childhood, what is it? Sana naging mas close ako sa nanay ko kasi nung bata pa kami ng mga kapatid ko, hiwalay yung magulang ko. Kaya minsan hindi naman masyadong mabait ang mga sinasabi ng tatay at lola ko tungkol sa nanay ko, kaya nagtiwala ako sa kanila, 'di ba? Pero nung lumaki ako, naintindihan ko na ang nanay ko nung naging binata na ako. Kaya ako nagsimula maging close sa nanay ko. Pero sana walang mga masamang sinabi sa akin nung bata pa ako tungkol sa nanay ko, kaya pwede akong maging close sa kanya bago akong maging binata at bago po siyang nawala. Have you tried to do a live stream and do a live Q&A? Takot ako baka walang manunood sa akin. Gusto nyo ba yun? Ano ang favorite OPM song mo? Marami, pero gusto ko yung lagi kinakanta ay sasalubungin natin ang kinabukasan nang walang takot at walang pangamba. Tama ba yung lyrics na yun? Sa palagay mo ba ang lingwaheng Pilipino ay mananatili ito at hindi mo makakalimutang gamitin hanggang pagtanda mo? Sana nga, yan ang goal, 'di ba? Nalasing ka na ba? At ano attitude mo pag lasing? Oo, di na ako umiinom ngayon. Pero yung attitude ko ay social, as in madaldal ako. Pa-request naman ng kantang Bisaya, Balay ni Mayang. Paano ulit yun? Anhi ako diri sa balay, magiminaw na kung imong gamay, ayaw na pagdugay-dugay, kay tali nag-anhi kay ganahan ko kitang duha, diri mo pa huway. Ba't ginagawa ko to? Meron ka bang mga kaibigan sa Pilipinas na hanggang ngayon nakakausap mo pa din? Oo, marami. Hindi ako popular ha, pero may mga kaibigan pa din ako na kinakausap ko minsan. Gusto din ba ng pamilya mo ang mga Pilipino? Oo, gusto naming lahat ang mga Pilipino. Lalo silang natutuwa sa kabaitan ng mga Pinoy. Nagsisisi ka ba sa nagawa mong mali nung nakaraan? Sobra. Ang dami talaga. Lahat ng tao may mga regret, 'di ba? Sino mo ang paborito mong artista sa Pilipinas? At shoutout po naman sa akin. Salamat. Hi, Esmelin Kahilig. Hello, salamat sa tanong. Gusto ko si Ann Curtis. Marami. Bakit mahal mo ang salitang Tagalog kahit na hindi ka Pilipina? Hindi ko nga alam. Pwede kong kahit minsan hindi ko alam ang salita na gusto kong gamitin. Yung Tagalog parang bagay siya sa kaluluwa ko, bagay siya sa ugali ko. Hindi ko alam kung agree kayo dyan o hindi. Pero parang mas pinapakita ko ang sarili ko pag ginagamit ko ang Tagalog. Ang weird ko nga. Do you consider yourself an introvert? Yes. Ano ba ang gusto mong maging? Social worker or kahit anong trabaho sa development, like tumutulong ako sa mga ibang tao, yung mga ganon. Ano ang alam ko ang word na to ha, pero yung dila ko ayaw niya. Ano ang kinatatakutan mo sa buong buhay mo? Siguro yung hindi ko pa ginagawa ang gusto kong gawin at matanda na ako. Life is short, diba? Filipino celebrity na kilala mo at naging crush. Crush ko dati ay si River Cruz, pero ngayon gusto ko si Donnie Pangilinan. Gwapo talaga siya. Marunong ka ba magluto ng Filipino food? Sinigang lang na galing sa packet dahil hindi ako magaling magluto. Anong paborito mong panoorin na programa sa Pilipinas? Ang Probinsyano. Sobrang ganda. Pero
masyadong maraming episode. Asawa at anak mo ba yung kasama mo sa Instagram? Wala po akong asawa o anak. Anong oras na sa inyo? 2:18 p.m. Yan na lang siguro ang mga tanong na sagutin ko. Para sa inyo naman, meron akong mga tanong. 3 sila ha. Sinulat ko pa sila. 1. Ano ang goal nyo para sa 2019? 2. Kanino ka pinakakomportable sa buhay mo o kanino mo pwedeng sabihin ang lahat? 3. Anong kanta ang madalas mong Sinulat ko to, hindi ko pwedeng sabihin ang word. Anong kanta ang pinakamadalas mong pinapakinggan ngayon? Kaya yun, yan ang mga tanong ko para sa inyo at sobrang pasensya po kung nagtatagal ang bidyong ito. Pero marami pong salamat sa panunood ng bidyong ito. At kita-kits tayo sa susunod. Ingat po kayo palagi at kita-kits. Bye! Mwah, mwah.